Mga kadayo, kumusta po kayong lahat? At sa iyo rin, Sir Bon. Ako nga po pala si Merly, isang healer o albularya, Tubong, Quezon. Marami akong karanasan na gustong ibahagi sa inyo buhat pa noong taong 1980. Isa na itong tungkol sa multong nananakit o poltergeist kung tawagin ng ilan. Marami sa kwento ko ay tungkol sa kanila at ang naging dahilan ay galit bago sila bawian ng buhay. Karamihan sa mga na-encounter kong kaluluwa ay mga magulang o kapamilyang namatay na. Ginawan sila ng masama ng kanilang mga kaanak at walang nakuhang hustisya at pinabayaan na sila. At maniwala man kayo o hindi, nag-e-exist sila dahil sa mga demonyong nagkalat sa ating mundo. Kasabihan nga ng mga magagaling na albularyo. Buhat daw pumasok ang taong 2000, naging bukas na daw ang portal palabas at papasok sa dimensyon. Mula sa mundo ng mga nilalang na angkan ng mga demonyo. Hindi nalingid sa ating mga Katoliko ang tungkol sa poltergeist, ang nananakit na kaluluwang hindi manahimik. Mga kaluluwang ayaw pang tumawid at nakikipagtulungan naman ang mga kampo ng dilim at tuwang-tuwa sila pag nakapanakit ng mga tao ang kaluluwang wala ng kontrol sa kanilang ginagawa. Basta galit sila at gusto nilang maghigante. At yun ang nakatatak sa kanilang isipan. At yun lang ang dapat mangyari. Ngayon, Sir Bon, ang isang kwento na hindi ko makalimutan ay ang bahay bakasyunan ng isang veteranang artista ng GMA7. Hindi ko na po babanggitin ang kanyang pangalan dahil aktibo pa siya ngayon sa GMA7. At ayaw kong katakutan ng tao ang kanyang bahay na tinutuluyan ngayon ng mga turista. Kung tutuusin, wala namang kasalanan o hindi naman dapat madamay ang pangalan ng artistang ito. Kaya lang, may pagkukulang din siya bilang may-ari ng naturang antigong mansyon. Sabihin na nating ang kanyang magulang ang may ginagawang kasalanan. At ang mga anak naman ng mga ito ay nasa Metro Manila. At hindi alam ang agenda ng kanilang magulang noong nabubuhay pa dito sa probinsya ng Quezon. Dito natin sisimulan. Isang umaga may pumaradang van sa tapat ng kapilya namin. Busy ako noon sa dami ng pila. At halos lahat matatanda at bata ang naghihintay sa akin para magpagamot. At sabi ng sakay ng van, pakiuna ko daw ang kasama niyang foreigner. Saad din ng kagawad ng barangay namin. Medyo masama na daw ang pakiramdam nito. Paluwas na daw sila at pinadaan daw muna ni kagawad ang foreigner sa kapilya ko. Binuhat nga nila ang lalaking foreigner at ipinasok sa kwarto ng kapilya ko. Ako naman, katatapos lang gumamit ng banyo. At nagulat ako sa mabahong amoy na sumalubong sa akin. Para bang amoy ng nasusunog na parang nag-iihaw ng karne. Yun ang naamoy ko. At agad ko ngang hinanap kung saan nagmula ang amoy. Napapatakbo nga ako papasok ng kwarto. At bumungad sa akin ang mapulang balat ng isang turista o foreigner. Halatang nasasaktan ito at umiiyak. Help daw nang makita niya ako. Pulang-pula ang braso at hita ng turista at ang taas ng lagnat nito. Ako lang ang nakakaamoy ng nasusunog na balat niya. Nakakaawang tignan. At alam kong masakit ito sa kanyang pakiramdam.
Idinaan daw muna ni kagawad ang turista at baka pwedeng gawan ko na rin daw ng paraan na magamot muna ito. Galing nga daw ang turista sa resort ng artista. At sabi pa ni kagawad, taon-taon daw may nagaganap na ganitong senaryo. Kaya lang daw ang ibang guest ay dead malang dahil hindi sila naniniwala sa nananakit na ghost o poltergeist dahil lumaki sila sa lungsod. Kalukuhan daw na may ghost na nananakit. Agad kong pinatulog ang foreigner at hinayaang makapagpahinga. Agad kong ginamot ang turista at buhok lang naman ng tao ang gamot, ihahampas sa mapulang bahagi ng balat at papahirang ko lang ng langis na may orasyon ko ay solve na. Ginagawa ko yon sa mga simpleng pasa lamang na kulay pula. At kung malala na, mahirap nang gamutin yon. Mabuti at hindi pa tumataas hanggang sa leeg ang naturang pasa. Dahil gumagapang ito at pag natapat sa leeg, mananakal ito at mahirapang huminga ang biktima. Hanggang sa bawian na ng buhay ito. Lalo na't pag lumampas na sa 9 na araw, tiyak malalagutan na ng hininga ang biktima. At yan ang kinatatakutan ko. Ang ganong senaryo ang dahilan ay ang paghawak o paghampas ng mga galit na kaluluwang ligaw o pwede rin namang elemento. Pero sa naaamoy ko, gawa ito ng galit na earthbound o kaluluwang ayaw tumawid sa kanilang mundo. Kaya mapula at masakit ang pasa. Para kasing apoy ang kamay ng gumawa noon sa turista. Ang init at lakas ng mga kaluluwang galit at pag nakahawak na sila sa mga tao, kahit sa mga bagay o gamit sa loob ng bahay, ay babakas ito. At ang delikado pa nga, nakakamatay ang resulta nito. At kailangang malaman ko rin kung bakit sila naninirahan sa mansyon ng kilalang artista. Baka marami pa ang masaktan pag nagkataon. At baka nga may hindi ako alam na may malalang nangyayari sa mansyon na yon. Umalis na nga muna si kagawad at ako naman inasikaso ang ibang nakapila. Bandang 3:00 ng hapon, nakita kong bumangon na ang turista at kinakain ang pagkain sa tabi niya. Nalaman namin na sa Pilipinas na pala siya nakatira at may 2 anak at ang kanyang asawa taga Laguna. Tuluyan na ngang nawala ang mga pulang pasa sa kanyang braso at hita at wala rin itong lagnat. Pinainom ko muli ito ng tubig na may orasyon ko at saka ko pinaalis. Gabi nang bumalik si kagawad at sinabi kong pupuntahan namin ang bahay bakasyunan ng artista ng GMA7. Ayaw ko na kakong may mapahamak muli dahil nag-aalala ako na baka may bawiin ng buhay. Kinabukasan nga maaga akong dinaanan ni kagawad gamit ang service ng barangay. Habang nasa daan, naikwento ni kagawad na may caretaker ang bahay bakasyunan at hindi raw natagal ang mga ito at umaalis agad. Malimit daw kasing may nababasag na bagay sa loob ng mansyon at may bumababa ng hagdanan na para daw napakabigat ng pagyapak nito. At ang nakakatakot pa daw, may nanunulak daw sa hagdan. At nagkakapasa nga daw ang mga guest ng naturang mansyon. Kilala kasi ang bayang iyon sa mga malalaking antigong bahay. At ang kalimitang mga nakatira doon ay mga sinaunang tao pa. Kumbaga, inaalagaan nila ang kanilang mga bahay na antigo.
At dahil mapera si Madam Artista, nagagawa pa niyang iparenovate ang kanyang namanang mansyon na Antigona. Mayayaman ang karamihan sa mga naninirahan sa lugar. Kwento pa ni Kagawad. Pero ang ilan sa Manila na nakatira at doon na bumuo ng kanilang pamilya. At ang pamilya o ang kanya ni Madam Artista ay kilala sa lugar na mayaman at matapobre. Ang magulang daw nito ay masungit noong nabubuhay pa. Nakamatayan na nga daw ng mga ito ang ilang kaso ng child abuse. Kumukuha daw kasi sila ng mga minor na kasambahay at hindi pinapasahod at pinapahirapan pa. Siguro dahil si Madam Artista ay lumaki sa Maynila. Wala itong alam sa ginagawa ng kanyang magulang. At pagdating nga namin sa lugar, may sumalubong kay Kagawad. Matandang lalaki at halatang magkakilala sila. Madaming kwento ang matanda at nakikinig lang ako sa dalawa ni Kagawad. At parang alam ko na ang katapusan ng kwento ng matanda. Pero hinayaan ko pa rin itong magkwento. Tumulo na ang luha ng matanda at mula sa kinatatayuan namin, tanaw ko sa di kalayuan ang mansyon na antigo pero maganda. At isa na nga itong resort. Pero halatang alaga at hindi mo makikita ang tanda ng nasunog na basement nito. Ang kwento kasi ng matanda, ang magulang daw niya ay naging kasambahay ng magulang ni Madam Artista. Mahigpit daw ang mga ito. Bawal magsama ng anak ang kasambahay at nagagalit daw ang mag-asawa. At dahil madami daw silang magkakapatid, ang bunso daw nila ay malikot at laging nasunod sa kanilang magulang. At paggising na daw ang mag-asawa, itinatago daw ng kanyang inay ang kapatid niya sa basement. Ang pangalan daw ng kanyang kapatid ay Andro. At aksidente daw nasunog ang basement. At nagkataon nasa palengke ang magulang nila. Kita daw ng magulang ni Madam Artista na nasusunog ang kapatid nila. At tinatawanan pa hanggang dumating ang bumbero. Pero patay na daw ang kapatid nilang bunso. Pagdating daw ng magulang nila, inatake sa puso ang kanilang ama. At pinalayas pa sila ng magulang ni Madam Artista. Dahan-dahan kaming naglakad at nakita namin ang bagong caretaker na lumabas ng gate. At dala na ang bag nila at halatang aalis na rin sila. Inabutan nga ni Kagawad ng 500 ang mag-asawa. At agad naman nila kaming pinapasok sa loob. Nakita ko si Mang Waldo. Nahalata ko ang takot at lungkot sa kanyang muka. Pagtapak ko sa loob ng bakuran, kakaiba na ang hangin. Mainit at para bang sikip-sikip. May malawak na swimming pool ang aking natanaw at may mabibilis na anino akong namataan. Malinis ang paligid at kay laki ng mansyon. Halatang pinalaki pa ni Madam Artista ang kabahayan at ginawa na nga niyang resort ang mansyon. Sa bilis ng aking mga mata, may usok at parang mabibilis na anyong hayop na may sungay ang aking nakita. Nakakapangilabot. Punong-puno na ng alagad ni Taning ang loob ng mansyon. Habang bumubulong si Mang Waldo, isang malakas na hangin ang sumalubong sa amin. At biglang nahulog ang hardin na nakasabit sa may bintana. Nagtatakbo naman ang mag-asawang caretaker palabas ng gate. At sinabing sa labas na lang sila maghihintay.
Talagang pobya na ang caretaker. At nauunawaan ko naman ang takot nila. At isang maitim na anino nga ang nakita ko sa likod ng malaking batong haligi ng mansyon. Agad akong bumuo ng orasyon at kailangan kong paalisin ang ibang anino. At usok na nagdadala ng galit sa aninong nakatingin sa amin. Umupo kami sa damuhan ng garden ng mansyon at sinabi ko kay Kagawad na magdasal. Umusal na ako ng orasyon para paganahin ang ilang talisman ko. 3 katok sa lupa. Orasyon para sa kaluluwang hindi matahimik. Pumikit ako at muling nagmulat. Ang anino, isang lalaking binatilyo na ang natatanaw ko. Titig na titig ito kay Mang Waldo. Pumapatak ang luha. At para bang sabik na sabik ito sa kanyang kuya. Nakikita kita, Andro. Si Ate Merly ito. Gusto mo bang lumapit si Kuya Waldo mo sa'yo? Gusto mo ba siyang yakapin? Tumango ito at lumuha na ng tuluyan. Dali-dali namang tumayo si Mang Waldo. At paglapit niya sa haliging bato, niyakap siya ni Andro. At umiyak ng umiyak. Lumuha na rin si Mang Waldo. Dahil may nararamdaman daw siyang mabigat na humahawak sa kanyang balikat. Sinabi ni Mang Waldo na tumawid na ang kanyang kapatid. Dahil wala na ang kanilang magulang at patay na rin ang mag-asawang matapobre na masama ang ugali. At parang batang yumakap muli sa binti ni Mang Waldo si Andro. Nakita ko kasi na may mga usok na itim. Alam kong sila ang nagsusulsol kay Andro na gumawa ng masama. Nanunulak si Andro ng mga guest na turista at nananakit. Dahil nga namatay siya sa sunog, kaya bawat hampas niya sa balat ng mga guest, nagiging pasa na kulay pula ito. Kaya umusal ako ng orasyon at agad naman silang nawala. Hindi kasi nila kayang pakinggan ang dasal kong orasyon. Sinabi ko kay Andro kung gusto ba niyang sumama sa kanyang Kuya Waldo. At tumango ito. Kaya sinabi ko kay Mang Waldo, lumakad na palabas ng gate. At kasama na niya ang bunso niyang kapatid. Tumango si Mang Waldo. At agad itong naglakad palabas ng gate. Lumingon pa sa akin si Andro at parang nagpapasalamat habang nakahawak sa kuya niya papalayo. Muli akong bumulong ng dasal na orasyon para sa kaligtasan ng kaluluwa ni Andro. Tatagal ang orasyon ko hanggang sunduin na siya ng tagasundo. Dali-dali naman akong nag-ikot palibot ng mansyon. Naglagay ako ng pangontra upang wala nang manirahan pang negatibo sa resort na yon. Lumabas kami ng gate at pinakiusapan ng mag-asawang caretaker na wag nang umalis. Ibinigay ko ang cellphone number ko sa mag-asawa at sabay tawag naman ni Madam ng oras ding yon. At may inuutos daw sa kanila. Kaya ngumiti sa akin ang mag-asawa at pumasok na muli sa loob ng mansyon. Ilang araw nga ang dumaan at ang text ng mag-asawang caretaker. Para daw gumaan ang kanilang pakiramdam at para daw lumawak ang loob ng mansyon. Si Kagawad naman dumaan sa akin at sinabing nakatawag na daw sa kanya si Mang Waldo. At ramdam daw nila na nandoon sa kanila si Andro. Nagpadasal daw sila at matapos ang 9 na araw, ramdam din daw nila wala na si Andro. Napangiti na lang ako. Sabay bulong ko, Diyos ko, bigyan mo pa ako ng lakas. At sana, marami pa akong matulungan kagaya ni Andro. Hanggang dito na lamang ang ating kwento, mga Kadayo Stories. Maraming salamat po sa inyong lahat
Paalam po.